Hi, peeps! Hi, peeps! Hi, peeps! Sige, you watch Paw Patrol muna there. Mommy and Daddy will do the vlog, okay? Kale, please. Paw Patrols are waiting for you. Oh no! Come on. May work-life balance ba kami dito sa Canada? So as of today, magti 3 months na ako sa trabaho ko. Yes, praise God. As a full-time employee, and syempre full-time parent na din. Pati si Pat, mag 2 months na siya sa company nila. So far, ito yung mga na-assess at na-experience namin sa pagtatrabaho namin dito sa Canada. So we will give you 5 points sa mga assessment namin at experience namin. So, number 1, 2.5 days ang off ko. At si Pat, at si Pat, 2 days off. So, kapag Friday, hanggang 12:30 lang ako. Tapos, ang pasok ko na ulit is Monday ng 8:30. So, yun. Malaking difference para sa akin dahil dati, Sabado ko half day and then Sunday full day. So, dati 1.5 days lang ang off ko. So, ngayon, meron akong 2.5 days na off every week. At si Pat? Oo. Ako naman, meron akong Saturday and Sunday na off, pero yung Friday ko naman, 4 p.m. yung out namin. Kasi nga, papasok kami ng mas maaga pag Tuesday. Sila Caleb din naman, pumapasok kayo, di ba, ng mas maaga para ma-offset yung pagka-half day nila sa Friday. Yes. We call it like summer schedule, no, sa company namin. So, yun. Syempre, may 2 days off kami. So, more time. So, number 2, wala kaming inuuwing trabaho pagdating sa bahay. So, it means there are clear boundaries between work and between the personal time dito sa bahay. For example, yung email ko, hindi na nakalink sa phone ko. So, wala nang kapag kauwi mo, yung makaka-receive ka pa ng mga email sa trabaho, wala akong ganun. At kay Pat? Sa akin naman, kung may ma-receive man na email or calls, you can reply it on the next day. Kasi meron kaming policy na you can reply between 24 to 48 hours. Unless it is really super urgent, so kailangan mag-respond. Pero so far, wala pa akong na-experience. And sabi naman din ng manager ko, kapag nasa bahay na, focus na lang sa mga personal na gawain, hindi na sa trabaho. Yes, that's the good thing here. Yeah. Especially sa company na napasukan namin. Number 3, meron kaming work from home flexibility. So, meron kaming flexibility in working hours. So, ako minsan nag-work from home din ako like once a week. So, sineset ko yung work from home schedule ko. At kapag nag-work from home ako, syempre si Kale, hindi na rin siya pumupunta ng daycare. Kami na lang dalawa dito sa bahay. Which is, I find it, flexible sa schedule ng trabaho. Kasi yung trabaho ko naman sa pag-design, I'm using AutoCAD, Revit. So, yun naman yung mga laptop or computer software na naka-download din naman sa ginagamit naming working laptop na pwede naman namin siyang gawin sa bahay. Yeah. Kaya, merong flexibility na mag-work from home. A few moments later. And, ayun, yung another flexibility point namin is nung time na, eto nga, nagkasakit si Kale, sakto nandito siya. So, policy kasi nila sa daycare na kailangan sunduin agad yung bata. Basta yung symptom niya, matamlay, tas may lagnat, susunduin dapat agad ng parent para hindi na siya makahawa sa ibang bata. Very thankful kami na inalaw ng management na mag-out kami earlier than 5 kasi nga merong ganong emergency. Daddy dog it. Mommy bat. Yes. Yes, that's our name. Number 4, manageable workload. For example, na lang sa trabaho namin, yung working process kasi namin,
kapag meron kami mga deadlines, talagang sinusunod nila yung deadline. So, you have like more time para dun sa mga changes or yung mga updates. So, hindi siya yung parang kunyari meron kang deadline ng Friday tapos magsasubmit ka ng Wednesday. No. Kung talagang ang deadline yung pinag-usapan is Friday, you just submit on Friday. So, makakapag-work around ka ng schedule mo dun sa mga remaining days. Kumbaga, it's manageable. Tapos, kunyari, merong ipapagawa sa akin yung, for example, isang senior or isang colleague, no, magpapatulong. Tatanungin ka pa niya kung ano ba yung mga nasa plate mo ngayon, ano ba yung mga ginagawa mo ngayon. Baka pwede mo akong tulungan. At kung hindi naman, kung loaded ka ngayon sa trabaho mo, I'll just look for others or ask help from others. So, supportive environment din sila dun sa company namin. Kaya, that's why, sa pagtrabaho ko ng 3 months, yun yung na-assess at na-experience ko. Yes, sa akin naman, totoo yon na yung workload management nila is talaga, very considerate sila. Kasi may time din na yung manager ko, itatanong niya muna, so, what's in your hand right now? What are you doing? Kapag sinabi ko na ganito, okay, we can work on this thing, maybe after lunch, you do it first. Hindi niya ibibigay agad. And meron ding time na merong ganitong cut-off na mag-i-issue na kami ng mga statements. So, dahil sa accounting na ako, niya, considerate kasi sabi niya, hang on kapag in-issue natin tong mga statements, tapos naka-day off ako, ikaw lang yun nandito sa office, makaka-receive ka ng maraming calls, sabi niya, and emails. And minsan, sabi niya, harsh calls pa yung matatanggap mo. So, I think I will move the issuing of these statements para nandito ako to support you if may ma-receive kang call or email. Kasi nga, alam niya naman na dahil bago pa ako, hindi niya agad ibibigay na, kaya mo na yan. Binabayaran ka naman namin dapat gawin mo to, dapat gawin mo yan. Hindi, they are very considerate and I'm very grateful for that. And number 5 is, meron kaming mas maraming time sa family kay Baby Kale. Yeah, not just with family, but also with friends. And yung bang feeling na kapag nag-spend ka ng time with your family, yung parang walang guilt, na parang meron ka pang hindi tapos na trabaho, ganyan. Tapos hindi dalawa yung, tawag doon? Hindi dalawa yung isip mo. Kumbaga, nakafocus ka lang talaga sa kung ano yung ni-spend mo moment with your family or with your friends. So, yun nga, sa daily na routine namin nila Pat or as a family, yun yung experience namin. We have more time para kay Kale, makipaglaro. Eto, dito nga kami sa loob ng playroom niya ngayon. Meron kaming time para lumabas, kumain sa labas, or manood ng sine. Which is, we are enjoying the moment and we are treasuring each moments na kasama namin yung mga mahal namin sa buhay. So, Especially pag weekend, pag Saturday, we can wake up like around 8 or 9. Si Kale gustong-gusto niyang gumigising ng ganong oras. And masarap sa feeling na yung gigising siya tapos alam niyang nasa tabi niya kami. Yes. Yung ganon bang mga feeling. So, we are very grateful that we are able to spend more time kay Kale. Yun nga, kung napanood niyo yung vlog namin about sa cost of living, so maraming expenses, ganyan. And malaki talaga rin yung tax dito sa Canada, so as compared sa Singapore, kaya nagkakaroon ng difference sa sahod. Pero as we evaluate it, wala namang makakapantay dun sa time na magkakasama kaming buong pamilya. Yeah. This is my real treasure. This is my riches, kumbaga, yung buo kaming pamilya. Healthy,
At yan, masaya. And syempre, hindi naman din porket may work-life balance is hindi na stressful ang trabaho. Yes. Nandun pa rin yung stress, nandun pa rin yung time ng pag-learn dun sa trabaho kasi iba din naman yung culture and style dito. Pero at the same time, at least you have time for yourself. Yun Yes. naman yung pinopoint namin dito. That's true. Meron din naman mga time na nakapa-OT ng konti. Like, for example, 15 minutes. Ganyan. Meron din mga time na stressful kasi, syempre, bilang bagong employee, nagpa-process pa sa isip mo, sa utak mo yung mga pinag-aaralan mo, tapos ina-apply mo na sa trabaho. So, that's the kind of stress also that we are experiencing right now. So, kumbaga ako, syempre, back to zero, no? Yung pagkatrabaho, ibang culture, ibang colleagues, ibang working process, at yun yung stress din na experience namin yun. But then, speaking of work-life balance, thank God that we have the life here. Yes. And thank God we are able to spend more time with our family, with our loved ones and friends. And also, we have our personal time. Like si Caleb, ayan, mahilig siyang kumanta, magigitara siya, kakanta doon sa living room. Then ako naman, luto, ganyan, exercise. Wow! 2025, eh. So, nag-umpisa na siya mag-exercise kanina. Kanina lang. Sa susunod, magpapasecret ako, i-vlog ko siya. I-video ko siya habang nag-workout. Makita nila yung tabata. So, yan mga peeps. Maraming salamat sa panonood sa vlog namin. My work-life balance ba dito sa Canada? Well, alam ko na iba't ibang tao, iba't ibang pamilya, merong iba't ibang experience. And we're just sharing our experience here in Canada so far. So, maraming salamat po sa panonood. God bless. Don't forget to subscribe, like, and share our YouTube channel for more vlogs. God bless, peeps. Bye-bye. Hi, peeps. I'm Joel. Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Matthew 11, verse 28.